We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. Magkakahiwalay na aksidente sa pool sa CCTV. Alitan sa lupa ng magkapatid sa San Esteban, Ilocos Sur na uwi sa pananaksak. Ilang private landowners umalma matapos tamaan ng ginagawang access road sa kanilang lupa sa Calasiao, Pangasinan. At bakit nga ba pinipili ng ilan ang maging single? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag kamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, presyo ng bigas sa Malimgas Public Market sa Dagupan City bumaba ng 1 hanggang 2 piso kada kilo. Yan ang tinutukan live ni Claire Lacanilaw. Claire? Chris, hindi pa rin daw ramdam ng ilang mamimili kahit umabot sa piso hanggang 2 piso ang ibinaba sa kada kilo ng bigas sa ilang pamilihan sa Dagupan City. Bumaba ng piso hanggang 2 piso ang kada kilo ng bigas sa ilang pamilihan sa Dagupan City. Ayon sa ilang rice retailer, bumaba ang presyo sa kanilang pinagkukuhanan dahil marami raw ang supply ng bigas ngayon. Mas mura ngayon second crop kaya sumasabay din kami sa ma'am. Presyo. Kung mura yung bigay ng mga supplier namin, ma'am, nagbabagsak din kami ang presyo. Kahit bumaba ang presyo ng kada kilo ng bigas, hindi pa rin daw ramdam ng ilang mamimili. Sa Malimgas Public Market, nasa 52 pesos per kilo ang pinakamurang bigas, habang aabot sa 60 pesos per kilo ang special rice. At sana mababa ang presyo. Mahirapan ang mga mahirap katulad ko. Mabigat pa rin sa bulsa, ma'am. Ito, ganyan ito. Luluto lang namin, ma'am. Sana po ibaba na yung presyo ng bigas. Yun lang, ma'am. Para makaahon kami sa makaluwag-luwag. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, ang bawas presyo sa bigas ay epekto ng pagbaba ng presyo sa pandaigdigang merkado. Bili price ng miller sa retailer nasa 48 pesos to 50 pesos. So medyo may pagpakaan ng 2 pesos, no? Compare dati. So yung presyo naman retail more or less nasa 52 to 54 pesos. Ayon pa sa Sinag, inaasahang madaragdagan pa ang supply ng bigas hanggang buwan ng Marso na panahon ng anihan. Chris, ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, inaasahan nga na magiging stabilize at mas bababa pa ang presyo ng kada kilo ng bigas sa susunod na buwan kasabay nga ng patuloy na pagdami ng supply ng bigas lalo na sa Region 1. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Rider patay matapos sumalpok sa tricycle sa Santo Tomas, Pangasinan. Insidente sa pool sa CCTV. Naka-alerto Russell Simorio. Kuha ang CCTV footage na ito sa kahabaan ng Barangay Laluna, Santo Tomas, Pangasinan. Kita ang motorsiklo sa kanang bahagi ng kalsada. Sinubukan niyang mag-overtake pero sumalpok siya sa isang paparating na tricycle na nasa tamang linya. Sa lakas ng impact, natumba ang rider na nakilalang si Xavier Cabilin, 25 anyos. Sinubukan pang dalhin sa ospital si Cabilin pero namatay rin kalaunan. Ayon dun sa investigation natin na overtake po yung motor, sakto naman po na may kasalubong po siya. Malakas kasi yung damage ng tricycle, talagang layupin po talaga yung sidecar po niya. Ayon sa pulisya, galing sa inuman ng biktima, napauwi na sana nang mangyari ang insidente. Nagtamuri ng sugat ang driver ng tricycle. Nakatakdang mag-usap ang pamilya ng biktima at tricycle driver para maareglo ang insidente.
Sumalpok ang isang motorsiklo sa kasalubong na kotse sa National Highway na bahagi ng Barangay Banwar, San Juan, Ilocos Sur. Nagtamo ng sugat sa tuhod at galo sa katawan ng rider na agad dinala sa ospital ng responding police. Buti na lang daw at may suot itong protective gear. Hindi naman nasakta ng driver ng kotse. Sa investigasyon ng PNP, hindi natansya ng rider ang palikong bahagi ng daan. Pag-uusapan na lang ng magkabilang panig kung paano ipapagawa ang sira sa kanilang mga sasakyan. Russell Simorio, One North Central Luzon. Alitan sa lupa ng magkapatid sa San Esteban, Ilocos Sur na uwi sa pananaksak. Nakatutok Ivy Hernando. Ang sanay maayos raw na usapan sa pagitan ng magkapatid tungkol sa alitan sa lupa sa Barangay Cabaruan, San Esteban, Ilocos Sur na uwi sa pananaksak. Kwento yan ng 64 anyos na si Danilo Eleksyon na nagtamo ng 3 saksak sa 2 paa. Kinompronta raw niya ang kanyang kuya na si Virgilio, 63 anyos, kung bakit siya pinagbabawalang magtayo ng kugon sa lupa na minana raw nila sa mga magulang. Sinagot raw siya pero agad rin siyang inundayan ng saksa. Abang bibiyang mo, tayo. Siya nagupsan yung anak sa una. Sabay aso di sa sinaksak ng labindwa. Naglabas daw kagad ng kutsilyo. Kaya po niya hindi na saksak doon sa katawan niya kasi may tungkod din po yung si victim. Tinukot po niya sa suspect. Kaya yung paalang naabutan ang saksak. Naaresto ang suspect ngunit hindi na narecover ang ginamit na patalim. Wala pa siyang pahayag. Giit pa ng nakababatang Eleksyon na peke ang hawak na titulo ng kanyang kapatid dahil naanay ang orihinal na titulo. Desidido rin siya magsampa ng kasong frustrated homicide laban sa kanyang kuya. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Mga butas at takaw aksidenteng drainage problema sa Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan. Yan ang balitang barangay. Hatid ni Jasmine Gabriel Galban. Problema ng mga motorista at ilang residente ang mga butas at takaw aksidenteng drainage sa Mangaldan, Pangasinan. Sa bahagi ng Magno Street, 3 magkakasunod na butas ang madadaanan ng mga sasakyan. Karagdagang butas naman sa Rizal Street ang makikita. Mahirap din. Dahil po nakaka-disgrasya po. Sana maayos na po yan. Ayon sa mga residente, madalas may mga sasakyan na huhulog sa butas. Kaninang umaga lang daw, isang motorsiklo ang dumausdos sa kalsada dahil sa butas sa drainage. Butas-butas madam, sa minsan maraming dumadaan kasi na dito na aksidente na naman yung apo ko. Ayon sa mga opisyal ng barangay, paulit-ulit na raw itong problema sa lugar. Nakailang beses na rin silang repair sa mga nabubutas sa drainage. Malalaking truck daw kasing dumadaan sa lugar kaya nasisira ang mga drainage. Pero nakaschedule na rin daw ang muling pagsaayos sa butas na drainage. Ginagawa na namin ng paraan. Actually, may hiningihan kami ng mansemento, gano'n. Alam nyo naman, first quarter pa lang, parating pa lang yung budget ng barangay. Sa pamamagitan naman ng resolusyon, makikipag-ugnayan ng mga opisyal ng barangay sa DPWH para sa mas mabilis na repair at mas matibay na drainage construction sa lugar. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ilang private landowners umaalma matapos na masagasaan ng ginagawang access road ang kanilang lupa sa Calasiao, Pangasinan. May exclusive report si Russell Simorio. Malawak na ang nasemento sa ginagawang dike sa Barangay Nalsian, Calasiao, Pangasinan sa loob lang ng mahigit 1 linggo. Sa oras na matapos ang dike, agad nasisimula ng konstruksyon ng katabing access road. Ayon mismo sa kontraktor, may mga may-ari ng lupa na umaangal sa ginagawang proyekto. Sakop sa area nila, sa titulo nila, matatamaan ng kalsada. Kiniklaim nila sa mga engineer na pababayaran. Tumanggi munang magpa-interview sa harap ng kamera ang mga landowner. Pero ayon sa Barangay Council, hindi raw tutol sa proyekto ang mga landowner. Ang hiling lang nila, mabayaran ang bahagi ng lupang tatamaan ng proyekto. Ang pagkaalam ko, yung mga matatamaan na mga may-ari ng lupa doon, ang gusto nila yung bigyan din sila ng doon sa makukuhang lupa nila. Ayon sa project engineer mula sa Department of Public Works and Highways Region 1 na nangangasiwa sa proyekto, wala pang pondo sa ngayon para bayaran ng mga apektadong landowner.
Wala po kasing nakalaan na right of way budget po. Konti lang naman po yung mga madadaanan na lote. Pero tiniyak ng DPWH na iaakyat sa Central Office ang request para maayos ang gusot. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala, pinangunahan ng tattoo artist na si Mark Torres ang fundraising campaign sa Lawag City, Ilocos Norte. Gamit ang kanyang talento, ilulunsad niya ang 3 araw na Tattoo for a Cause para lumikom ng pondo para sa 2 taong gulang na batang lalaki na tubong Solsona, Ilocos Norte na may kondisyon na kung tawagin ay anencephaly, kung saan ipinanganak ito na walang bungo. Ilang grupo at individual naman ang sumuporta sa kanyang adikain at nakalikom na ng mahigit sa 120,000 pesos para sa pamilya ng bata. Kasi po this generation natin parang mas pinagtutuunan po nila yung magkaroon ng relationship, pero para sa amin po mas mahalaga po yung education para sa amin. Hanggang kailan mo planong walang boyfriend? Mapagtapos mo ng pag-aaral, tas ayun, doon ko po sisimulan ko po maghanap ng boyfriend. Oh no! Ay okay lang maging single kasi lahat magagawa mo. Walang puipigil sa'yo. Kasi mas gusto nilang magtrabaho tapos yung iba ayaw nilang masaktan. Ayaw nilang magkaroon ng obligasyon. Yun lang. Mahirap ba yung pumasok sa buhay may asawa? Ay, mahirap pero sa una maganda, pero pag sa tiyaga-tiyaga lang, lang talaga yun. Pero masaya pag may pamilya. Masaya. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pagbaba ng antas ng tubig sa ilang palaisdaan sa Dagupan City, problema ng mga fish pond operator. Narito ang report. Nararanasan ang mababang antas ng tubig sa ilang fish pond sa bahagi ng Barangay Bunuan, Gasset, Dagupan City. Ang fish pond operator na si Rodin, binabawasan na ang paglalagay ng fingerlings upang maiwasan ang pagkamatay ng mga isda. At kung sobrang baba ang antas ng tubig, gumagamit sila ng water pump para papasukin ang tubig. Halimbawa, yung fish pond namin, kung mababang tubig, nagwa-water pump kami, kaya siyempre yung dalong ng tubig na sila tumingaran to, may ungkasil, lalakas. Ayon sa ilang fishery expert, makatutulong ang init ng panahon sa produksyon ng mga isda dahil mas nagiging aktibo sila sa pagkain. Pero kung patuloy na bumababa ang antas ng tubig, tumataas naman ang salinity level o alat ng tubig na hindi akma sa ilang isda. Maari namang bawasan ng fingerlings base sa unit area ng palaisdaan kung sakaling bumaba ang volume ng tubig sa palaisdaan. Isang way ng pag-oxygenate ng tubig ay mechanical, kaya nga yung mga aquarium may aerator. Sa dagat naman o sa palaisdaan naman na malapit sa dagat, yung tataas, pababa yung tubig. Yung pagkilos ng tubig na yun, aeration din. Ayon pa kay Doc Rosario, malakas naman daw ang resistensya ng bangus sa nagbabagong timpla ng tubig. Pero ang dapat lang daw bantayan ng mga bangus grower, tansyahin ang dami ng aalaga ang fingerling sa volume ng tubig. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Narito naman ang Ratsada Balita. Arestado ng CIDG Alaminos City ang 3 itinuturong notoryo sa pamimeke ng notaryo sa Alaminos City, Pangasinan. Naharap sa kasong usurpation of authority at falsification of document ang 3 babae matapos ireklamo ng isang abogado dahil sa pag-i-issue ng peking notary public. Nasamsam sa entrapment ng CIDG ang umano'y mga peking dokumento at computer na ginagamit ng 3. Babalaraw ito sa publiko na tiyaking mga lehitimong abogado ang kukuhanan ng notaryo. Sinusubukan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na kuhanan ng pahayag ang mga akusado.
Kukuha lang sana ng seaweed sa tabing dagat sa San Juan, Ilocos Sur si Lawrence Rapacon nang malunod dahil daw sa malakas na alon at hangin sa karagatan. Sinubukan daw siyang sagipin ng mga kasamang mangingisda pero huli na. Tuloy ang search operation ng Coast Guard, BFP, MD, RRMC at PNP sa lugar. Nanawagan din ang pamilya nito kung may impormasyon tungkol sa kaanak. Sa Ilocos Norte, sugatan ng 19 anyos na lalaki na nag-aabang lang ng masasakyang bus matapos mahagip ng kotse sa Davila sa bayan ng Pasukin. Sa lakas ng impact, nasira ang poste ng barangay hall sa lugar. Sa investigasyon ng PNP, pumutok daw ang gulong ng kotse kaya nawala ng kontrol ang driver sa manubela. Nasa pagamutan ng lalaki habang ligtas naman ang dalawang sakay ng kotse. Ayon sa PNP, nagkaareglo na ang magkabilang panig. Plantito mula Lawag City kumikita ng 30 hanggang 40,000 pesos kada buwan sa pagtatanim ng lettuce. Atin siyang kilalanin sa report. Green na green at blooming ang matanim na lettuce ng certified plantito na si Jefferson sa kanyang greenhouse sa Lawag City, Ilocos Norte. Puno ng masaganang tanim na Batavia variety lettuce ang kanyang mini lettuce farm. Nagsimula lang daw ito sa rooftop ng kanyang bahay noong pandemya. Full-time work from home employee si Jefferson bilang graphic artist. Kaya raw naisipan niyang isabay ang hilig niya sa pagtatanim para magkaroon ng extra income. Sa starting capital na 5,000 pesos, nasimulan niya ang hydroponics gardening. Nagplan na more than 1 year or almost 2 years before i-put up to as a business. So, ayun, para magstay na rin ako dito sa Ilocos. Kumikita si Jefferson ng 30 to 40,000 pesos pataas kada buwan na bunga ng kanyang lettuce farm. Bukas naman ang kanyang lettuce farm sa publiko. Sa halagang 100 pesos, pwede nang mag-picture taking at lettuce picking. May payo naman siya sa mga gustong magsimula ng maliit na business. Kung may gusto kang gawin, tiyaga-tiyaga lang talaga. Kasi kung susuko ka agad, kasi ako, from pandemic talaga yung trial and error, hindi ko nakuha ng mabilisan. Bukod sa freshly picked lettuce, libre rin na ibinabahagi ni Jefferson ang kaalaman sa hydroponics gardening para mas marami pa ang maenganyong magtanim at magnegosyo. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Nasa 100 million pesos na pondo ang kinakailangan ng DPWH para maayos ang tulay na nagdurugtong sa Tarlac at Pangasinan na nakitaan ng bitak. Ang detalye sa report. Regular ang inspeksyon ng DPWH Tarlac 1st District Engineering Office sa tulay na nagdurugtong sa San Clemente, Tarlac at mga Tarang, Pangasinan. Ito'y matapos makitaan ng malalaking bitak ang tulay na posibleng bumigay kung patuloy na gagamitin ng mga heavy vehicle. Ayon sa DPWH, papalitan ng tulay, 80 hanggang 100 million pesos ang kakailanganing pondo. Naisumiti na sa Central Office ang request para sa alokasyon ng pondo. Yung bridge, kasi sir, kung i-repair natin, masyadong costly na sir compared dun sa i-replace natin siya. Ilang dekada nang ginagamit ang tulay. Sa pagsusuri ng DPWH, kalumaan ang dahilan ng pagkakaroon nito ng mga bitak. Nagkaroon na ng malaking crack sa ilalim, tapos nagkaroon na siya ng depression at about 2 inches. So hindi na safe dun sa public natin, dun sa mga motorists. Pinagbabawalan ng dumaan ng mga elf truck at bus sa tulay sa pangambang lumaki ang bitak. Ang mga apektadong motorista mula Pangasinan, iikot pa sa Rosales papasok ng Tarlac. Dahil dito, 3 oras umano ang dagdag sa travel time. Sinasabi nga po ng mga big bus na parang yung dating 4 to 5 hours lang na biyahe nila, nagiging 8 hours na. Unfortunately sir, ganito naman yung nangyari. Ayon sa DPWH, agad na masisimula ng pagsasaayos sa tulay sa oras na ibaba na ang pondo mula sa Central Office. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Mas mabuting maging single po kasi magagawa mo yung mga bagay na gusto mo. Tapos, walang magbabawal sa'yo. Love yourself lang muna. Ayoko po nang magka-boyfriend ngayon kasi po sinasabi po ng parents ko na mag-aral po muna mabuti, ganito.
Ayokong magkaroon ng sidecar kaya single na lang. Kasi po para sa akin po stressful lang po yun. Kasi po stress na nga po ako sa education, dadagdag pa po yun. Kaya maging single na lang. Yes po. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ilang sakahan sa dalawang barangay sa Mangaldan, Pangasinan apektado ng mahinang supply ng patubig mula sa solar-powered irrigation system. May ulat si Russell Simorio. Sa Marso at Abril pa, ang peak season ng anihan ng palay ng mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan para sa second cropping. Ang problema, ang mga solar-powered irrigation system, kakaunti na rin ang tubig na epekto ng nararanasang El Nino. Apektado ang halos 10 ektaryang sakahan sa paghina ng tubig sa 7 solar-powered irrigation system sa barangay Maasin at Lanas. Sa buong maghapon, di mapatubigan ang 1 hektarya. Kulang yung volume. Pangamba ng mga magsasaka ang mababang harvest tulad ng naranasan ng mga naunang nag-ani ng palay. Yung bunga ng palay, hindi masyadong maganda kapag kulang ng tubig. Lalo na pag naglilihi na yung palay, kailangan nyo ng tubig. Isang buwan na ring hindi nasusunod ang schedule ng patubig sa mga sakahan dahil sa pagbaba ng antas ng tubig ng Sinukalan River. Pag mahina ang tubig talaga, wala Kawawa dito sa baba. Kawawa tayo dito. Kunti ang naani kasi. Talagang expected na hindi talaga maaabot ng tubig cropping season. Okay. Alam na nila, sir. In-info din namin sila. Ayon sa Municipal Agriculture Office, nakatakdang magtayo ng panibagong solar-powered irrigation system sa bayan sa tulong ng National Irrigation Administration. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Isang feeding program ang pinangunahan ng mga miyembro ng Women's Club of Pangasinan para sa mga mag-aaral ng Calasiao Comprehensive National High School. Lalo't may ilan daw na pumapasok sa eskwelahan na walang laman ng tiyan. Nais silang makatulong na masolusyonan ang malnutrisyon sa mga school-aged children para sa higit na pagkatuto ng mga bata. Binigyan din ng bulaklak ang mga guro bilang pasasalamat. Baguio is blooming kasama ang cast ng Asawa ng Asawa Ko sa Kapuso Fiesta sa darating na Sabado. Tunghayan sa report ni Claire Lacanilaw. Gagawing mas blooming ang Panagbanga Festival 2024 sa Baguio City. Sa Kapuso Fiesta sa darating na Sabado, February 17, 3 p.m. sa Sunshine Park, Baguio City. Magbibigay saya at kulay ang cast ng Asawa ng Asawa Ko na sila Kapuso talented actress Jasmine Curtis Smith, Kapuso total heartthrob Raver Cruz, Sparkle Beauty Lizelle Lopez, at Martin Del Rosario. Tara na sa Baguio mga Kapuso! Sa Sabado rin, let's have a shining good time dahil magniningning ang gabi sa Kapuso Fiesta na bahagi ng pagdiriwang ng The Phil Festival 2024 sa Benguet Abra. Kasamang stars ng Shining Inheritance na sila Kailin Alcantara, Paul Salas, Michael Sager at Roxy Smith with Kapuso host Jason Gainza. Magkita-kita tayo sa Benguet Town Plaza, Benguet Abra, alas 7 ng gabi. See you there mga Kapuso! Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Unti-unting humina ang hanging amihan sa Northern Luzon kaya pansamantalang hindi gaanong maramdaman ang epekto nito sa bansa. Sa Northern Luzon lang umaabot ngayon ang epekto ng amihan habang yung easterlies naman ang patuloy na makakaapekto sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Isabela, Benguet, Ilocos Provinces at Quirino. Ang natitirang bahagi ng bansa dapat ding maghanda sa mga kalat-kalat na ulan. Samantala, pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos si Apo Wang-od at binigyan diin ang kahalagahan ng pagprotekta sa kultura ng bansa. Ipinagtibay din ng Pangulo ang layuning pagsiguro sa kapakanan at kaunlaran ng indigenous people sa bansa sa ilalim ng bagong Pilipinas. Iginawad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Presidential Medal of Merit kay Apo Maria Wang-od, Ogay,
para sa kanyang mga kontribusyon sa pagpreserba ng But-But Kalinga Tattoo Tradition. Iba't ibang edible seaweeds mabenta sa palengke ng Lawag City. Tunghayan sa GMA Regional TV Presents. Ar-arosep, isang uri ng seaweed na kulay berde na may maliliit na butil. Ang pokpoklo, kulay berde na parang mga hibla. Habang ang lablabeg o kulot sa Ilocano, isang uri ng algae na kulot o curly ang texture. Ilan lang yan sa mga edible algae na ibinebenta sa palengke ng Lawag City. Nanggagaling pa raw ito sa mga bayan ng Pagudpud at Curimaw at kung minsan ay sa lalawigan ng La Union. Pumapalo sa 180 to 200 pesos per kilo ang presyo ng edible algae o seaweed. Masarap daw itong ipares sa mga pritong isda at mga sikat na putahing Ilocano. Dapat lang itong hugasang mabuti bago kainin. Minsan kasi, kumbaga, pag tag-ulan, madalang lang to, nawawala rin. Pero pag November, December, dyan nag-uumpisa. At saka yung iba, sa abroad pa dinadala. Ayon sa city nutritionist, mayaman daw ito sa iodine at fiber at pwede itong araw-arawin. Malaki naman daw ang tulong nito sa kalusugan ng mga kababaihan at sa mga may edad na. Is also rich in fiber na it would help us regulate our blood sugars and then help us reduce our cholesterols. Usually female, mga reproductive age po tayo kasi meron din po silang mga iron and yung ating iodine po talaga which is usually a problem ng mga kababaihan. Posible rin daw na nagtataglay ng anti-aging and anti-cancer properties ang ilang edible algae tulad ng pokpoklo. Siguraduhin lang na sariwa at malinis ang mga seaweed bago kainin. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.